Tutok na naman ang sambayanan sa Miss Universe 2023. Alam mo, naku, best of luck talaga sa ating kapuso na si Michelle Marquez di bata natin. Yan, Yes, Susan, of course, sana manalo syempre. talaga. Pero sa mga ganitong pageant, hindi rin maiwasang hindi mapansin ang kanilang mga suot na gown. Siyempre naman, gaya ng mga kandidata hanggang sa maliliit na detalye, tinitingnan niya ng mga gumagawa ng gowns. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Masinsin ang mga detalye, bawat piraso ay may kahulugan. Sa ganda nito, talaga namang aangat ang bawat pagsusuot. Kilalanin natin ang dalawa sa mga designer na nagbibigay buhay sa pageantry. Anak ng mananahi at architect, tila naman na raw ng designer na si Axel Cue sa kanyang mga magulang ang hilig niya sa paggawa ng costumes. Ever since I was a child, gusto ko talaga mag-fashion. After I graduated sa Fashion Institute of the Philippines, I first started working as a fashion stylist in a local magazine here in Cebu. Noong una, wedding gowns at avant-garde pieces ang mga damit na kanyang dinidisenyo. Taon 2020 nang pinasok ni Axel ang paggawa ng national costumes. First costume that I made was for Miss Universe 2020, which was Tracy Maureen Perez. The costume was a really eye-opener to everyone, which is the mariposa. Si Axel din ang gumawa ng costume ni Tracy Perez nang lumaban ito sa Miss World. Pinakatumatak naman sa mga obra ni Axel ang Bakunawa costume ni Miss Universe Philippines 2021 na si Beatrice Luigi Gomez. A lot of talks with Bea and the team, and we made something like this. Yun din yung parang personality ni Bea, very strong and fierce. Also me, as a designer, yung statement niya is long-lasting. Ngayon taon, si Axel ang gumawa ng national costume ni Miss International third runner-up Nicole Borromeo. Hango naman sa si Urchin ang gawa niyang ito. Para kay Axel, hindi lang simpleng kasuotan ang kanyang ginagawa. You need to know the relevance of the costume, kung ano siya, what type of genre siya, para people can understand also kung ano yung pinoportray mo. You want something that's unique. You want something that stands out from everybody. Mula naman sa paggawa ng costume para sa kaibigan, pang-international na ang mga obra ni Patrick Isorena. Kwento niya, taon 2011, nang una siyang gumawa ng costume para sa kanyang best friend. Started with a 500 pesos budget at isang lumang wedding gown. Doon nagsimula lahat ng magic after naming natapos yung Victoria's Secret inspired na national costume na ginawa namin. Kahit hindi nakapagtapos ng kursong fashion design, itinuloy-tuloy lang ni Patrick ang kanyang paglikha. Ang unang malaking pageant na nagawa niya ng costume ay isinuot ni Miss Earth Philippines 2016 Imelda Swihart. Ilan pa sa iconic pieces ni Patrick ay ang national costumes ni na Miss Grand Philippines 2020 Samantha Bernardo at ang Gigantes costume ni Magandang Dilag Herlin Budol. Pero ang pinakakabog daw na kanyang nagawa ay ang isinuot ni Miss Universe 2022 Arbonne Gabriel. Man in the Moon yung concept. Pero, Women in the Moon. We only had 3 weeks and then Christmas season pa no. Just to make it happen na makarating it on time, pinauwi niya dito yung parents niya. Kinuha nila yung national costume. Si Patrick tila hindi raw nauubusan ng creative juices kapag lumilikha ng national costumes. Ito yung bagay na hindi mo inuulit-ulit araw-araw. Hindi siya nakaka-bore. Iba yung imagination na kailangan mong i-apply, iba yung creativity na kailangan mong gawin. Dahil hindi simple ang paggawa ng bonggang costumes, pagod at panahon ang inilalaan nila sa mga ito. It depends on what kind of pageant or what kind of client do you have. But normally, let's say I'll just give 2 months is the minimum. Current prices are like from 80, then 150 to 250,000. The costume is more of the labor. Ideal talaga is 3 to 4 weeks. Pricing na lahat ng materials. Sabi nga nila, the bigger the costume, the heavier it gets, the pricier it gets. Sa talento at galing ni na Axel Patrick at iba pang Filipino designers, umaangat lagi ang ganda ng ating pambato. Tulad nung sinasabi natin lagi dito sa Pilipinas, lalo na sa mga barangayan, sa mga national pageants natin, kailangan pasabog. Filipino designers specifically are showcasing talent, charisma, and uniqueness. Sa larangan ng pagandahan, laging tutok ang sambayanan.
sa mga likhang obra at suot ng ating mga kandidata. Tatak ng pagka-Pilipino ang ibinabandera.